Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa aming mga taga-subaybay. Ngayong hapon, narito po muli kayo sa aming programa or sa ating programa ayon sa Gabay sa Kabataan, ayon sa kasulatan Gabay sa Kabataan. So ngayong hapon po ay makakasama po muli natin si Sister Sharon de los Reyes. So last week po, medyo na-miss po natin si Sister siya, gawa po maulan na panahon. So doon po kami sa bahay nag-live ng aking asawa. So ngayong hapon, before po tayo mag-start, ay babati po muna ako ng magandang hapon po sa ating pong mga tagapakinig, taga-subaybay na bagamat masama ang panahon, ay sumubaybay po kayo doon sa ating program kanina, doon sa ating kalusugan. So maraming salamat po. So ngayong hapon, babatiin ko po ang aking mga kaibigan. So binabati ko po yan si Arya, ang kanyang mami rin po na si Jennifer. So good afternoon po sa inyong lahat at na-miss ka rin kita Ira kahapon. So wala ka. Pero thank you sa panonood ng live namin kahapon. Bagamat mga kapatid ay minsan hindi nakakadalo, pero dahil sa ating mga live programs ay nakakasama po natin sila sa ating pagsamba. Ganda rin po, binabati ko rin po si Jenilyn Lopera, ang kanyang mga buong pamilya po dyan sa Sampaloc 4. Good afternoon sa iyo, sister. And then, namimiss na rin po kita. Ganoon na rin po si RV Alarba. Yan ang mga bagong binyagan po natin. So, shout out sa iyo, RV. So, sana ay makasimba ka na sa Sabado at makasama ka sa Sport Fest po ng mga kabataan. So, ngayong hapon, ang ating pong title is Safeguarding the Health. Pero before that, ay bibigyan ko po ng pagkakataon si Sister siya na bumati bago po tayo mag-opening prayer. Ayan, so ayan na, kamiss po si Sir Yano. So good afternoon po sa inyong mga kapatid at maulang ano po talaga araw po na linggo ngayon na kung saan since yesterday talaga si Sir Yano. So ako po ay mabati at yun po yung nakasama ko po kahapon sa Pasay Central Church. Ayan, sa Anit Now program at ako po yung naging guest speaker ninyo. Ay maraming salamat po. Actually, Sister Yan, na-meet ko doon si Ate Tess, Sister Tuding. Siya po ay makaibigan po ni Ma'am Aurea Bacdayan, siya mga Ate Dinky. Tapos si Kuya Rick po ay kilala niya. Then she was here 1980 po. Nakatuwa po kasi sabi niya, ako nag-process ng malupa dyan. Yung mama niya at siya para daw po maayos ang lupa natin dito sa Dasma G, sa SWA. Sabi ko po yung problema po ng church namin, na-mention ko rin talaga. Sabi niya, si mama pa naman nasa Las Vegas. Ganon. Sabi niya, pero tatanungin ko kung ano yung naging yung sa lupang ito po, no? So they process this paper, yung paper nito para sa sa NHA. So nakatuwa po na meet din sila. And then yan sa Doc Leia Valdez, mag-anak po ni Sir Leia, yung kanyang asawa. Ayan, so nakatawa ma-meet po ang mga taong ito. Ganito po si Ma'am Gina Adrande. At good afternoon po sa inyo. At sa lahat po ng mababait na mga kababaihan dyan sa Pasay, sabi po na, Ma'am, i-adapt ka na namin. Ako na daw po i-adapt nilang anak. Po. So napakaganda po rin ng church, maayos. At maraming salamat po sa mga kalalakyan na sumuporta. Ganito po siguro sa lahat po ng mga programa kahapon sa Anit Now program, sa lahat po ng mga women's ministry, nakasama ko rin po sila kanina, madaling araw. Sabi kasi nila may jogging. Wala, Ma'am Aw, sigurado po kayo may jogging? Sabi niya, rain or shine, magpapayong tayo habang nagja-jogging. Buti na lang sarado pang Bermosa at may event sila kanina, cycling and running. So napakarami po mga kababayan sumama, 100 po kami get na mula po sa ating Area 1 ng mga kababaihan. So maraming salamat po. Ganun po ang aking mga magulang, kay Mommy, Daddy, pasensya po at napagod kayo kasi bumaha ang aming bahay. So bumaha siya, so naayos naman po at nalinis po ang
ang ating pumagamit. Ganon din po sila Ate Amber, si Ate Kyle, at ganon din po mga kapatid na Mami Esther Hardelesa, ganon din po si si Sister Lilian, ganon din po si Sister Marisol na din natin nakasama. Ate Weng, maraming salamat sa pagsama, sa pagbibigay din naman sa mga kabataan kahapon ng ating school supply. So far po, ayan, Teacher Ping and Sister, yung aking pong student, Sir Geraldine, ay magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, so thank you Sister Sha. Bago ka mag-opening prayer, magdadagdag lang po ako ng pagbati. So binabati ko po si Sister Yoli Martinez and then also Nga po si pala. Joylyn Tuyak. So kahapon po, nakasama po namin sila dun po sa pamimigay po ng Adapt a Child school supplies para po sa mga bata po doon sa Barangay Santa Lucia. So mga kapatid, actually mamaya before po matapos ng ating programa, mag-a-announce po ako na may panibago po tayong program dito po sa ating ayon sa kasulatan Gabay sa Surprise. Later po i-announce ko po. May mga bagong programa po tayo next week. Kaya po nawa ay patuloy po kayong sumubaybay at wag lang po kayong titigil sa pagsishare para naman po marami pong makinabang ng mga aralin na hindi lamang patungkol sa ating kalusugan, sa Biblia, sa kabataan at marami pa pong iba. Okay, so Sister Sha, let's start po sa ating opening prayer. Ayan tayo po lahat ay manalangin. O dakila namin ang sa langit, kami pinagpapasalamat sa hapong ito sa iyong banal na patnubay at yun po Ama sa mga pagpapala ng kalusugan sa aking pong pisikal na kalagayan. Ama, sa hapong ito ay po natugubin at pong programa na kayo pong sumubaybay sa amin. Bigyan kami Ama ng banal na spirito at karunungan mula sa langit upang ang mga topics na madidiscuss namin ay maging kalakasan at maging maaral sa bati sa amin sa mga kabataan, ganyan naman sa mga magulang. Pagpalain kami dalawa na aking kapatid, ganyan po ang makikinig sa maghapong ito po amin nilin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so thank you Sister Sha. So let's start na po tayo. Ang topic po is safeguarding the health. Ayan, so para siguro matatanong ng mga audience, bakit ganun Sister Sha? Bakit health na naman? Akala ko ba sa kabataan yan? Alam niyo po ba mga kapatid na ating katawan ay isang templo ng Diyos na kung saan ang mga kabataang ito ay kailangan po natin ang kanilang mga kalusugan upang mapabilis ang paggawa kasi alam naman po natin na mga kabataan ay malusog, malakas at masigla. Pero minsan, nagkakaroon tayo ng problema sa ating kalusugan so hindi natin mapakinabangan ng efficiently yung ating mga katawan na ipinagkaloob naman ng ating Panginoon, lalo na po yung mga talento. Kaya ngayong hapon ay pag-aaralan po natin paano kaya ang ating mga kabataan ay iingatan ang kanilang kalusugan upang magamit naman ang kanilang mga talento sa pagtatapos po ng gawain ng ating Panginoon. So ngayon po, naghanap po ako ng meaning about health. So sabi daw po dito, isa sa magandang nakuha meaning ng galing po sa ating best friend si Google. Sabi daw po dito is, health is the freedom of physical disease or pain. Ayan, kapag pala ikaw ay may malusog na pangangatawan, ikaw ay malaya sa anumang physical na mga karamdaman o sakit. Sister Sha, di ba? Ang hirap kaya gumawa na may masakit na balakang. Kanina nga po diniscuss ni Sister Lisa sa health na kung saan kapag pala tayo nagpo-40 above na, nag-start na tayo mag-deteriorate, parang sakit pakinggan. Pero ito po ay katotohanan ng ating buhay. Sa mga kababaihan, nagkukulang na po tayo ng estrogen. At, syempre, hindi naman pwedeng kami lang, ang mga kalalakihan, Brother Don, nagkukulang na rin sila ng testosterone. Yes. So, may mga paraan para naman ma-overcome natin itong mga, degenerating or something like that. Yes. So, ngayon sa mga kabataan, ito naman po ang payo sa inyo. Habang kayo ay bata at malakas, dapat ginagamit natin ito para naman kami mga patanda pa lang ay na-fulfill yung mga kakulangan namin minsan kasi minsan medyo may mga nararamdaman kami kayong kabataan halos wala pa. Pero nagtataka rin ako Sister Sha, as the early ages ng kabataan, early 20s, sabi nila ang sakit ng balakang kuma kasi panay ang higa ata sa bed at panay ang cellphone and panay online kasi mga nakaraan wala pa po tayong face-to-face classes. So ngayong hapon masarap pala, sabi ng dictionary na free tayo sa ating physical disease or pain. Ang hirap kaya magtrabaho na masakit ang ulo, masakit ang katawan. Kaya sa mga kabataan ngayong hapon, isa-isahin natin. Ano ba ang kahalagahan ng pag-iingat ng ating kalusugan? So sabi nga po ni Ellen White, babasahin ko po, kinote niya po ito ito ini-encourage ko po muli ang mga kabataan. So kung meron po kayong baon at matipid, pwede po kayong bumili or ipa-request nyo na bumili inyong parents ng messages to young people para masubaybayan nyo po ang ating programa. Ngayon po ay nasa topic number 72 na po tayo, chapter 72, para po naman ay magabayan po kayo. Sabi po ni Ellen White, anything that lessens physical strength in
enfeebles the mind and makes it less capable of discriminating between right and wrong. Ayan, ano sabi pala ni Ellen White, kapag ka ba nabawasan yung ating mga physical na kalakasan, nagkakaroon din pala tayo ng problema para ma-identify ano ba ang gagawin ko. Tama ba o mali? Kasi minsan, Sister Sha, kapag ka mainit ang ulo ko, stress ako. So, normally, yung lumalabas sa ating pananalita ay hindi rin Negative kaaya-aya. talaga. Yes, negative. Kasi nga, masama ang kayo. Ay, naku, si mama sungit, mukhang meron. Mga ganyan. Kasi physically, we're affected pag may mga nararamdaman tayong hindi maganda. So, yung pagpili natin ng tama at mali ay naapektuhan din pala. Ikaw, Sister Sha, ano bang maidadagdag mo sa sinabi nito ni Ellen White? Ayan, so maganda yung topic natin, Sister Ye. Actually, that's really true na kung saan, lalo sa mga kabataan din naman natin ngayon, they could really feel na parang they were, they're gonna be like immortal forever, that they can be the vigor, yung strength nila, parang forever nasa kanila. However, it is also so sad to say na ang dahil pong kabataan na at their early age, hindi mo basta mautusan sakat ng katawan ko, para alam mo yun, magbuhat ka, kasi masama nga yung pakiramdam ko, ganyan. So, yung mga kabataan mismo that we were training, para maging capable, maging ready, maging mas effective and efficient sa ating iglesia, ay minsan ay nagiging barrier nila yung kanilang karamdaman. Like physically, I don't know na rin exactly why it happens na ang mga kabataan ay very weak talaga. So, bihira yung mga kabataan na wala ring sakit o bihirang magkasakit. Siguro nung mga kabataan namin, way back then, kasi wala pa kaming gatas ng baka. Ang gatas namin ay gatas ng ina. Ayan, mula sa aking mother. Ligali sa daddy ng cow. Diba, parang si ate lang ata ang gatas Alaska to. Hindi ba? Kondensada. So, tapos yung brother ko po ay naman, walang gatas. Yung sa sinaing. So, may kita po namin, there are still different kasi yung time ng mga namin ay talaga naman we played outside. We have to run, we have to climb, yung pag pupunta sa matataas na mga hill type. Ngayon po, akit lang sa nahagdanan, pagod na sila. Parang sama na ng pakiramdam nila, panapagod na ako, ayoko na bumaba. Sobra po talaga na ayaw nila yung mga physical activities na kung saan dapat, kasi iba yun once we do some exercises as well for our health, nakita po talaga natin may changes, hindi lamang in physique, yung ating pangangatawan, yung ating shape, but then it's more on internal. Diba? Kasi pag tayo po'y healthy, sabi nga po, kasi madali namang sabi na parang how do we have to be healthy? Sabi na, we just have to eat balanced diet. Pero sa kaakibat ng balanced diet, kailangan talaga merong physical activities na kung saan may dapat na pa-practice. Hindi yung parang, kagaya po yung may mga sport fest, So, nag-sport fest sila, Brother Broper. Pero ang sport fest nila, ba, mangyayari ngayon? Magpa-practice lang sila 2 days ago or 3 days ago, hindi talaga sila nakapag-practice. Yung preparation, Yes. Kaya nga po pag sa mga kabataan, before we run, we have to do some, yung mga nag-stretching tayo. Warm up. Kasi kailangan maging ready. So, paano ka magiging ready kung instant mo siya gagawin? Tama. So, kaya nga po sa kalusugan natin, sabi nga po rito, if our body is unhealthy, if we are sick, how can we thank? Sabi mo nga, may tang ulo. Kat po siguro yung lack of sleep. Diba? Imagine mo, pag lack of sleep ka, ang hirap mag-identify ng right and wrong. Tapos kung ano yung kinikrave mo, yun nakakainin mo kahit alam mong masama sa'yo. Kasi hindi mo kayo ma-identify, hindi cannot control also your emotion. Sabi nga, when we do some physical activities like exercises, talagang nababago niya yung blood natin, nilalabas niya yung toxins sa ating katawan, diba? Pag mga marami kang lason, kailangan pawisan ka. Ngayon, mga bata ay nang pawisan. Tapos sobrang mga kabataan din ngayon kasi not because they are healthy, they're healthy. Diba? May mga kabataan na mukhang healthy pero unhealthy. Yung iba naman, sobrahan naman ng healthy. Diba? So, sobra po. Kasi hindi ka taga makapag-function I could say pa rin niya kasi ang hirap po talaga mag-lose ng weight at the age of 40. Sabi nga ni Sir Lisa kanina, we have to do exercise sa mga 40s above, mga babae man o lalaki, to protect ourselves. Kasi ito na po yung preparation namin sa elderly, sa old age, which is suddenly, nagbabago po talaga yung ating pangangatawan, lalo sa kababaihan, na may menopausal tayo. Sa mga kabataan naman, wala pa yung menopausal, most of the time naman, they use their time para, yung kanilang mga, instead na yung sa physical training, magkaroon ng mabuting healthy lifestyle, pagkain ng tama, lahat to dinidisregard nila kasi akala nila, bata nga sila malakas sila. Hindi nila kailangang magbago. Kaya di ba sasabi nga natin,
pag kumain ka ng gulay, gagaling ka. Kasi kung makain pag may sakit na. Diba? Pero dapat yun, ginagawa siya. It's a daily basis, no? It's a practice. Kaya po tama si Ellen G. White na once na tayo po'y may karamdaman, sabi nga, no, sakit ng isang kalingkingan, dama ng buong katawan. Di po ba mga kapatid? Sino po ba ang mga may sakit ngayon dyan sa inyo na nakikinig ngayon? Bakit nga ba kayo nagkasakit, di ba? So, mapapaisip ko, ba't nga ba ako nagkasakit? Kaya po kayo na umaga, sabi ni Ma'am Rhea, tayo mag-jogging, rain or shine. Sabi ko, ha? Rain or shine? Pwede mag-shine lang? Walang rain? Sa habang sa si Pastor Bakdayan kanina, bigla talagang umulan, pero talaga ang mga kababayan, matikas, matibay. Hindi po kami nagpaano sa hangin at ulan. Kami po talaga tumayo ng matatag, Sister Ye, hanggang natapos ang devotional. At kahit may bagyo, sige, kain tayo ng lugaw. So may mga bagay na we try to help our bodies so that we could think also clearly. Kasi po pag maayos ang ating pangatawan, we have enough rest and sleep, we have eaten good food, tayo po'y makapag-decide at makapag-isip talaga ng tama. At hindi po tayo yung sasabi nga natin na 50-50 lang yung ating mga pagdidesisyon. So mga kabataan, mahalaga pong mai-practice. Ganun din sa ating mga magulang. Kasi ang mga kabataan, hindi magiging healthy yan without the supervision of their parents. Yun po. Okay, thank you Sister Sha. So magdadagdag ako sa kanya magandang sinabi. Actually po, kung mapapansin niyo no, magtataka kayo mga kabataan ngayon madaling nagkakasakit. Pero bakit yung mga ages katulad namin ng 40 pataas, ako kasi parang sa isang taon once lang ako magkasakit o bihira pa. Pero mga kabataan ngayon, masakit ang ulo ko, pagod ako kasi nga po, kayo po ay medyo nai-incline sa mga fast food, sa mga instant food, sa marami pong mga matatamis na alam naman natin diniscuss yan ni Sister Bot na masama sa ating kalusugan. Tapos nagtatanong kayo bakit madali kayong mapagod, ba't madali kayong ma-stress. Ngayon po kasi, minsan ginajudge natin, ano ba yan, ulam nyo, puro gulay. Hindi nyo po ba alam yung mga gulay na yan? Though basic, sabi nga basic yung mga pagkain, yan po ang nirequired ng ating Panginoon na dapat kainin. Kaya kung ikukumpara nyo po, yung generation namin, hindi po kami madaling nagkakasakit. Kasi nga po, pinuspos kami ng mga gulay at prutas doon sa probinsya. Yes, wala pa pong pizza noon. Okay, wala pa po noong Jollibee o kaya McFlurry, McFloat, wala pa po noon. Ngayon, konting stress McFloat. Kaya mas lalo pong nai-stress sa mga kabataan. Kaya nga po ngayong hapon, pinapayo namin sa mga magulang, since kayo po ang pinaka-head ng pagluluto sa inyong tahanan, maging wise po kayo kung anong iahain po ninyo sa inyong pamilya kasi nakadepende po sa inyo. Nagiging danger na lang, Sister Sha, siguro kapag ka independent na itong mga kabataan, nagdo-dorm na o kaya may sarili ng apartment. Ayan, yeah. Minsan hindi na makontrol ng magulang. Sa sobrang kabisihan, puro instant, 'di ba? Sister Sha, na-recall ko yung share ni Sister Kyle na isang taga-Kabsu na kung saan nag-aaral lang mabuti, mayroon pang part-time job pero biglang nagkasakit. At heart namatay. attack ba? Yes. At hindi ko alam kung anong Namatay klaseng, na. yun, namatay na po siya. Lifestyle, meron siya habang nag-aaral. Kasi nga po, lahat ng sobra ay masama. Kahit pa sabihin natin, nag-aaral siya ng mabuti, pero siya ay puyat. So, kanyang inabuso ang kanyang physical strength na sabi ni Ellen White, dapat iniingatan natin ang ating kalusugan upang naman nakakapaglingkod tayo ng maayos sa ating mga kapamilya. Isipin mo, Sister Sha, kung nakatapos siya, di sana ay nakatulong pa siya na mas mahaba sa kanyang pamilya, ngunit dahil sa pagpapabaya ng kanyang sarili, dahil sa gusto niyang maabot yung goals niya, no, napabayaan niya naman yung kanyang physical na kalagayan. Siya po ay binawian ng buhay. Nakakalungkot isipin na sa batang edad, dahil sa pagpapabaya sa inyong mga katawan, ay maaari kayong magkasakit or the worst is, kayo ay mawala ng pag-asa pang mabuhay ng mas mahaba. Imagine, share ko na rin yung isang kabataan na he was very active eh. Yung aking pong estudyante rin, napaka-active, bata pa, nasa 20s lang eh, mga 20 kasi. Tapos imagine nyo po, sabi niya sa akin nung pagpasok, Ma'am Sha, alam mo ba, meron akong maintenance and he's just 20 years old. Sabi ko, di ba sayang? Kasi parang isipin mo, ang active po niya sa volleyball, siya po isang player dito sa atin sa DASMA. Siya po ay under po ni Mayor Barsagam. Team po nila, napakagaling mag-volleyball. Kaya pumatay ng kalaban talaga. Grabe po. Sobrang gagaling. So, pag nag-spike si Sir Ye, talagang umalis ka. So, napaka-active niya sa sports. Pero I was surprised nung sinabi niya na meron na siyang maintenance. Bakit po? High in cholesterol, high in fatty sa liver niya. High din po ang cholesterol sa blood niya, yung fat sa blood niya, sobrang tataas at meron siyang sa diabetes, lahat.
at sa high blood. So, ano nangyari? Ang sabi ng mga classmate, kasi naman ma'am, araw-araw kasi isaw. Araw-araw yan, chicken skin. 10 isaw, 50 pesos chicken skin, suka. Yun po talaga kinakain. Hindi siya mabubuhay nung walang ganun. So, sayang po bilang sabi ko sa kanya, alam mo, kasi sabi ko sa magpa-check up ka. So, nalaman niya, kaya pala laging masama yung pakiramdam niya kasi po sa pagkain. Pero sayang kanyang edad kasi peak ng isang kabataan yan eh. Diba? Hanggang 30 years old, peak nila, sayang na, marami pa silang magagawa. What if naglalaro siya, bigla siyang himatayin? Kagaya po dito nangyari sa isang kabataan kila Benedict, no? Kay Brother Ben, kalaro po nila sa basketball, bata pa. Naglaro ng basketball, na bigla pong tumumba, na heart attack. Bakit? No, yung pala, wala siyang tulog. Wala siyang tulog, and then the next day, akala niya siya po ay superhero, immortal. Parang mga laro lang nila na walang kamata. Pero suddenly, it happened. Diba? Hindi po natin maalis yan. Kaya dapat po tayo, we have to be wise kasi ang ating katawan is not robot. Our body should function, diba? Kagaya ng nais ng Panginoon sa ating mga magulang, ganun din sa ating mga kabataan. That they have to show yung vigor, yung courage and strength na meron sa physical. Kasi niwala po kapag physical health, yung health ng tao ay okay, kahit po yung kanyang mental, social, yung pakitungo niya sa kapwa niya, ay magiging maayos din naman. Amen. Kaya nga po, shout out dyan sa mga kumakain ng pakwan at saging, kami naiinggit. Ayan, alam niyo po ba, ang saging ay isang pampaligayang prutas? Minsan binubuli ako, sister siya ng estudyante ko, sabi niya, why Filipinos like bananas? Because you are monkeys? Sabi ko, that's why you're sad because you don't eat bananas. But once you eat bananas, you will become happy and positive. Oo. Ayan. So, sister siya, napakaganda rin yung opinion, yung mga karanasan ng mga kabataan ngayon sa kabila ng mga athletes sila or atleta, may mga nararamdaman na rin pala sila kasi nga yung kanilang lifestyle at Oo. mali. So ngayon, i-discuss natin, sister siya, ano ba yung mga negative effects ng mga kabataan kapag ginagamit nila or maling paggamit ng kanilang physical powers. Oo. Sabi nga, powers talaga, no? So una po dito, i-discuss mo namin na it shortens the time of our lives for the glory of God. Ayan, yung sana mas mahaba pa yung paglilingkod ninyo. Minsan nga naitanong ko yun sa estudyante ko, no? Kasi kung babalikan po natin history ng Bible, sister siya, sino po ba ang pinakamatandang nabuhay dito sa sanlibutan? Si ano po? Si Methuselah. Ilang taon ba siya, Brother Fernando? Si Methuselah na siya ay almost 900 years. Ikaw ba, sister siya, willing ka bang mabuhay hanggang 900 years? Or 600 years? Siguro, Yan. siguro yung difference lang din talaga during that time ni Methuselah, sister. Gusto ko mamabot ng 100,000 taon, di ba? Gusto man yan, patayin na kayo lahat, buhay pa ako, di ba? Pero yung time kasi nila, you can see exactly yung kanilang lifestyle talaga. Tapos yung pollution, yung weather, yung nature nila, mga pagkain nila. So kasi ngayon talaga, sabi din naman sa Bible, as time, yung sa end of the time na parating, talagang ang buhay ng tao ay ikli. Bakit po kasi, iba na yung desire natin. Wala na talagang, dati nga hanggang 95, okay pa eh. Ngayon po, ang sabi nga, pagdating nyo na po ng 50, kayo po ay consider old age na. Oo, imagine nyo po yan, nag-old age na tayo. Pag 50 dati, 60 pa yan, 70 nga, hindi po. Pag 50 ka, elderly ka na rin. Kasi ang lifespan ng tao ngayon, hanggang 70 na lang. Pag lalaki ka, hanggang 65, swerte mo, brother doon, pag mabot ka pa ng 65. Diba, parang nakakatakot. Pero that's why I'm really quite happy nung nakita ko pinamatandang Adventist na na siya, 101 buhay pa. Tapos may kita mo, hindi naman siya kulubot eh. Hindi siya ganun kakulubot. Diba? Kasi bakit yung lifestyle nila nung bata siya, at more on gulay-gulay talaga. Kung isda man, sipsipin na lang yung isda, tapos idudura. Yung mahilasa lang. And totoo po yun, si Lola Encar, no, sa akin yung kapitbahay, shout out, no. Ang tanda po ni Lola Encar, ang maintenance lang para lang sa blood, pero wala po siyang ibang sakit. Ilang taon na si Lola Encar? 90-something. Wow. Diba? 93, 94. Sabi ko, konti na lang, makatanggap pa na ng 100,000. Mabuhay ka pa ng 6 na taon. Pero ngayon, ang mga kabataan, parang ayaw na rin nilang mabuhay na mahaba. Sa kanila, parang yung, imagine nyo po, cancer. Meron po akong kilala, no, nakita yung kanyang cancer sa katawan at the age of 11 years old. May cancer na siya. Sa pagkain.
Di ba nakakalungkot na sana ang haba pa ng dapat nating gampanin. Ang dahil pa natin mas-share ng pabalita ng Panginoon. Kaya nakalungkot ng ating mga kapatid na tayo mismong nakaalam ng mga tamang pagkain, may sa kalusugan, sa health lifestyle natin. Pero tayo po pala laging sakitin. Kaya minsan mangangaral tayo ng tungkol sa health, pero ang sakit tayo, laging may sakit. Di ba? Nakakaya ng mangaral ng puro ganito, tapos tayo, ang sakit ng likod ko, ang hirap naglaba, hindi na makakilos, hindi na mapagbuhat. Kaya talaga I tried to, to lift weights ngayon. So, para yung pagbaba ng katawan ko, dahan-dahan din naman pumayat, pero magkaroon ka ng muscle. Kasi habang tumatanda tayo, kailangan natin ng muscle. Kasi yung muscle natin, siya yung magpoprotect para hindi ka magka-crack ng bone sa likod, sa fall, kayo mga matatanda, pag nalalaglag, di ba, namamatay, nababalian agad ng buto. Kaya, that's a danger as well. So, nakita po natin, kung sa tama naman si Ellen G. White, na kung saan, kapag tayo po ay hindi healthy, talaga namang mangyari po, it shortens our time. At kasalanan ito, di ba, Sister Ye? Kasalanan na, tawag dito, we abuse. Kasi abuse na to Kung meron pong sexual abuse kahapon, may mga form of verbal abuse, ito po ay self-abuse. Di ba? Yung sobrang pag-abuso sa sarili ay pang-aabuso pa rin na instead na magamit natin. Di ba? Ikaw, Sister Ye, kaya mo bang, sabi mo nga, kaya mo bang mabuhay ng 1,000 years? Actually, tinanong Hindi ko na po ito kaya. Kasi siguro lahat nga kayo patay na, kulubot na ako. Ayoko naman, wala na, parang mamatay na lang sana. Wala na yung purpose, Ikaw, Sister Ye, kaya mo ba? Actually, tinanong ko yung estudyante ko, tuwa naman ako sa sagot niya. Kasi tuwing nag-aaral kami ng humanities, tapos pina-flash niya yung mga lifespan ng mga scientists, tapos kinakalculate namin lagi. Ewan ko ba, parang mina-minus namin. Teacher Ye, sabi he live 89, yung isa 123. So natanong ko siya, ikaw ba willing kang mabuhay hanggang 900 years? Sabi niya, yes teacher, kasi kapag nabuhay daw siya na 900 years, sister siya, makikita niya daw yung mga kaapu-apuhan niya at sino daw yung gwapo na kamukha niya. So natuwa naman ako sa very sagot positive niya. naman. Yes. Kasi alam niyo po, yung mga natatanong ko po mga senior, normally ayaw na daw nilang mabuhay ng matagal kasi para inisip nila, ano na ba daw ang function nila dito sa sanlibutan. Pero alam niyo po ba, ang sabi parang po pabigat na nga lang yes, sila, ni Ellen White, gamitin natin ang ating habang tayo may lakas, marami pa pong gawain. Kaya nga po, maglulunsad na kami ng another segment ng mga senior para naman po tayo maging, kasi sister siya sa ibang churches may mga grupo ng mga senior, pero dito ata sa ating district wala Grupo pa. lang. Yeah, so magkakaroon po tayo niyan. Kaya mga senior, wait lang kayo. Para may There's grupo din more. tayo. Yes, opo. Kasi kami papunta na rin doon sister siya. Kailangan natin mag-exercise. So tama yung sinabi ni sister siya, Kasi ngayon, nasa 40 na rin po ako. Ako po ay nag-exercise din. As much as possible, kung kaya ko pong lakarin, ako po ay naglalakad. Hindi po ako panay ang sakay. So doon po sa tinuturuan ko everyday po, ako po ay naglalakad na mga 10 to 15 minutes kasi kailangan po talaga natin ng exercise. Kahit pawisan tayo. May mga tao kasi na kapag may sasakyan, sorry po sa mga may sasakyan, ang gusto nila, bababa sila, doon na lang sa harap ng bababaan. Hindi na yun talagang makapaglakad Ayaw na nila sila. maglakad. Kaya pagka konting steps lang ng hagdan, aray ko, sakit na ng balakang ko kasi hindi na po tayo nag-exercise. At yan ang danger. Alam niyo po ba, isang estudyante ko, yung kanyang lola ay na-slide sa tahanan kasi meron silang bagong aso, baby pa, hindi pa na-train na pawiwi sa loob. Bilang na-slide, na-crack yung bones. Since matanda na, hindi na po na-cure. Kasi nga po, ayan na, nandun na tayo sa time na kailangan na tayo mag-deteriorate. Kaya pero kung tayo We don't po ay wait healthy, for that yes, time. opo. Kung tayo po ay healthy at tayo malakas sa mga kalamnatang buta, naman at may panalangin, baka yan mag-cure pa. Pero napaka-less na lang po ng possibility. Kaya po habang bata tayo, palakasin po natin ang ating katawan. Ako sinatanong, nag-exercise ka ba? Oo, as much as possible, 3 times a week nag-exercise pa. And then as much as possible, naglalakad din po ako ng 10 to 15 minutes sa umaga, so baling 30, almost an hour din po ako naglalakad. Pag namamalengke ako, sister siya, pag-aakyat ako sa F, kahit pataas, papunta sa bahay ni sister siya, kami ni Alex, ang sakit din talaga sa balak kasi, pero exercise po yan. Kaya mabuti na lang, baga mo buti na lang, walang means of transportation, sister siya, mula sa
aming bahay pupunta kina mami. Kaya pag napupunta ako, masaya po ako maglakad. Minsan sabi ng asawa ko, saglit ka lang ba doon? Bakit ihati ka? Hindi, wag na. Gusto ko maglakad kasi kailangan po natin na exercise. Ayan. Share ko na rin ka lang, Sister Ye, Tricia. doon sa mga senior din natin, no? So, one time kasi, I was also invited ng senior. Tapos kanina may mga senior kami dun sa jogging. Tapos, nagmi-meeting sila. Tapos sabi, ay, halika dito. Halika dito, Sharon. Kung bakit po? Di ba senior ka na? O, yan, basahin mo yung memo namin na sumama ka. Sabi ko, saan po? May outing tayo. Tapos sabi ng mga kasama kong kababaihan na senior, oo ma'am, kasi masaya pag nandun ka. Kasi pag nandun ka, alam namin mabubuhay kang mga senior. Kasi ako rin po ay na-invite maging speaker ng senior. Sabi niya, gusto mo pa talagang sa mga senior? Sabi ko, alam niyo po nakakatuwa kasi ang mga senior pag nagkikita-kita po yan, payabangan sila, Sister Ye. Hindi po pagandahan na. Siyempre kasama na yun na, ay, kulubot ka na. Ganda mga advantage sa Brother Don Don, ha? Sabi, ilan taon ka na ba? Pag sabi 63, ay naku naman, ako nga 68 na, wala pa akong kulubot. Ganyan po sila. Tapos syempre parang feel ko, hindi ba na-offend to mga to? Mamaya may lumapit naman. O, tingnan mo ako, 67 na ako, wala akong maintenance. Eh yung mga kasama niya, mas bata sa kanya, may maintenance na. Sabi niya, o diba, mas mahalaga talagang ingatan ng ating pangangatawan. Kasi imagine mo siya, walang, tapos sobrang niyang, ino-okray yung mga kasama niyang senior. Kasi lahat sila may mga sakit na, siya wala. Kasi sabi, alam mong gamot ko lang, a happy heart is the best medicine. Lagi po siyang masaya, Sister Ye. Kaya very proud siya sabi, ako basta maganda. Kasi ganyan. Sobra po nakakatuwa naman. Imagine po yung mga kabataan natin that they could reach that age. Yes. Kasi nakakalungkot po kami po. Ako nalulungkot ako kapag yung mga mas nauna pang mga bata ay nauna pang namahinga sa akin. Kasi sayang yung outmost na magagamit nila to the fullest. Di ba yung kanilang buhay sa paglilingkod at makita rin nila kung gaano naman kaganda ang mga gift ng ating Panginoon. So, yun po. Okay, so thank you. So punta na po tayo sa letter B. Sabi din po rito, no, isa sa mga danger or negative effects po na kung saan mini-misuse po ng kabataan ng physical powers. Actually, ito ay para sa lahat, hindi lang sa kabataan. Ano? Sabi daw po, unfits us to accomplish the work God has That's given sad. us. Yes, for example, ganito Sister siya. Ito example lang po, hindi ito nangyari sa atin. May isang mangangaral, naka-live. Habang nangangaral po ay hinimatay at namatay, di ba? Imbis na natapos niya yung pagsasalita niya na kung 1 week crusade yun, o Na kaya isang araw. 2 weeks, second day pa lang ay binawiin na ng buhay yan. So, imbis na ma-fulfill nyo po ang gawain ng ating Panginoon, nagiging hindrance or sagabal kasi nga po Totoo. ginagamit natin ating mga physical power sa walang kabuluhan. Kaya nga po, di ba, sabi ng ating Panginoon, ang ating katawan, ito ay templo ng Diyos. Ano man ang ating kinakain, iniinom, ano man ang ipinapasok dito, ay dapat nakakaluwalhati lamang sa Kanya, Totoo. Sister siya. Okay, next po tayo ay, punta tayo sa number 4, sabi daw po dito, what is the danger of having shorter lives and having unfit Ayan, gusto bodies? ko to. Yan. Kapag ka daw, halimbawa, hindi natin inalagaan, sige, kain lang tayo. Kasi mga kabataan, ganun eh. Anyway, bata pa naman ako. So, kahit anong kainin ko, anong gawin ko, marami pa akong kalakasan. Ano naman po ang danger kapag ka ito ang laging nasa isip ng ating kabataan, Sister siya? Ayan, so alam po natin, no, sabi mo nga, Sister Ye, ang ating katawan ay templo ng ating banal na spirito, no. Ito ay binigay sa atin upang tayo maging mabuting katiwala. So, ang ating pong buhay ay hindi atin, Sister Ye. It is only a gift from God. Imagine mo, kung gift ito, paano natin sinasalaula, di ba, sa mga kabataan? Di ba, Sister Amber? Di ba, ito to, Sister Amber, minsan to nahuli ko eh. Alauna na ng umaga, naglalaro ng online games. Sabi ko talaga sa kanya, last mo na yan. Dahil bukas, pagising mo, wala kang cellphone, wala yung laptop, hindi mo na magagamit yan. Bakit no? Kasi akala nila immortal nga sila, Sister Ye. Di ba, imagine mo yung kanilang physical strength, talagang humihina. Imagine mo ang babata, hindi makakapag, ng mga 5 kilos, 10 kilos, hindi mo na rin mautusan magbuhat ng mga pinamili mo sa palengke. Kasi ang bigat naman nito, di ba? So yung kanilang mga pangangataw, instead na maging malakas, no? Para yung training nila hanggang paglaki nila, ay ayaw na rin nila kasi nga, sabi rito, we are robbing God o ninanakawan natin ng Diyos sa kanyang mga binigay na talento sa atin. Sa kanyang katawan mismo na ipinagkalab sa atin upang ito ingatan. Kaya sabi nila, siguro I couldn't also understand na parang sabi ng mga kabataan na bakit pa ako nabuhay, ang malas naman ang buhay ko, di ba? Pero hindi nila alam kasi gift naman talaga ito, yung kanilang buhay, di po ba? So, alam po natin na kailangan talaga mapanagumpayan. Share ko na rin, no? Imagine po pag ako po ay, before, nagpa-practice po ako sa jumping rope, sabi ko nga saan
ako, tara mag-ano tayo, mag-jump rope tayo sa loob ng 10 minutes, makailan kaya tayo? So ako po sa loob ng 10 minutes, nakaka 1,000 ako, 1,000 to, depende din sa mood ko. Yun po yung form ko talaga na exercise, yung jumping rope, kasi hindi ako makarun. So tapos mag-lift weightings po ako, mag-weights na lang. Sige po, nakatulong talaga sa katawan ni Brother Jasper. Si Brother Jasper yan, bata pa yan, mukha pa rin bata. Di po ba? 36 na siya. Di ba 19 forgotten? 87. I think. So siya pa ilan na natin? O na 30? 87. So, ako ay 43 minus 7. Oo. So Ilan ba? ganon. Di ba? Calculate ka rin pag may time. So siya po ay mukhang bata pa rin 36. talaga. Yeah, 36. Tama. Bata pang mukha ni Brother Jasper. Ano pong sekreto niya? Ang hilig po niya maglakad. Siya pa sa exercise po, lakad tapos talagang happy. Ano mo talagang happy at ang dami siya sa buhay, talagang mapapahappy ka na lang. Kasi when we are stressed talaga, it shows na unfit tayo sa gawain ng Panginoon. At ganoon din, hindi tayo makapag-decide ng tama. Kaya kapag po may mga, halimbawa, nag-aaral ka, pag madaling araw ka nag-aaral kayong gabing-gabi na, feeling mo, alam mo na pag-aralan mo, the next day, mawawala talaga sa isip mo. So, diba, yung mga decision natin na mali, that's form of unhealthy lifestyle. Yung ating pangangatawan na hindi talaga healthy. Kaya sabi nga ng mga kabataan, gusto nila pag sa mga sa nagle-lecture sa atin o tayo nagsalta, kailangan din talaga makita nila na malakas din naman tayo. Hindi tayo nagle-lecture tayo sa Soriana exercise, hindi naman tayo nag-exercise, hindi natin makapag-experience, no? So, nakakatuwa na tayo po bilang mga steward ng Panginoon ay magampanan natin. Di po ba? Sabi nga po, basahin ko na rin po ito sa teka lang po mga kapatid yan. Sabi po dito sa atin na kung saan, paano daw po tayo gagaling kasi alam natin, pag nanakaw, ang hindi iingat ng kanyang templo. Di po ba? Basahin ko na lang po rito ang sabi po sa atin na kung saan, it wasn't any herb, sa aklat po ng Solomon 16:12, it wasn't any herb or ointment that healed them, but your word alone, Lord, which heals everything. The word of God can heal us. Diba? So ating pangangatawan, pag nagbabasa tayo ng Biblia, nakita natin na dapat ingatan natin ang kanyang binigay na regalo. Ito po yung ating buhay. Kaya po gusto man natin mabuhay ng matagal, minsan choice din po nating magkasakit. Totoo naman choice nating mabuhay ng maikli. Choice nating mamatay ng mas maaga. Kasi ito po ay pagpili din naman natin. And God will keep us safe and God will extend our life if we want to also, kasi nagagamit pa tayo sa gawain. Hindi ko rin din alam, Sister Yen, totoo kaya yun na kapag wala ka na daw purpose o parang wala ka nang ginagawa, mabuti pa raw na patulugin ka na lang ng Panginoon. Tama ba to? Kasi may kita mo na parang ano nga bang purpose mo pa sa buhay? Diba? So minsan naman, may mga kabataan na inuunahan naman ang purpose ng Panginoon. Diba? Na mas iniiklian na rin buhay. So what do you think about this also sa ating mga kabataan na is it okay na pangunahan din naman ang Panginoon? Kasi may sakit na. Yung iba may sakit, sobrang talagang na-stress sila. At nakakalungkot kung kailan may sakit, doon naman gusto nilang gumaling. Diba? May maganda gano'n, ayoko bang mamatay. Diba? So nakakalungkot po na kung saan, kung yung kalakasan natin ay nasira dahil sa ating pagpapabaya. Okay, so sa tanong mo na yan, okay, so ako ay sasagot. Actually, isa lang naman ang gusto ng ating Panginoon. Tayo ay lahat maging healthy at maging masigla sa paglilingkod sa Kanya. Hindi po niloloob ng Panginoon na bawian po ng mas maaga ang ating mga kabataan at mawalan tayo ng pag-asa. Kaya po nawawalan ng pag-asa ang mga kabataan kasi nagkukulang din po sila ng pagmamahal sa pamilya. Kaya nga po, itong program natin ay hindi lang po para to sa mga kabataan. Kayong mga magulang, sa inyong paghahain ng pagkain, yan po ay magpapaligaya sa kanila. Yung mga payo, yung mga worship, ang mga proper na pag-a-advise, ay ito po yung magpapatuloy sa kanilang pag-iisip na, ay, mahalaga pala ang buhay ko kasi mahalaga pala ako sa pamilya ko. Parang ganito, Sister Shano, parang pag wala na nagmamahal sa atin, lagi nyo isipin, andyan ang ating Panginoon. Meron po kayong pang gampanin. Kaya nga po ang ating Panginoon, as much as possible, ayaw niyang makita yung future natin eh. Kasi paano kung makita niya, ay naku, si ganito pala, hindi maliligtas. Kaya hindi siya tumitigil sa pag-anyaya sa bawat isa na tayo, gamitin natin yung ating oras at kalakasan para magamit sa paglilingkod sa Kanya. Kasi nga, sayang minsan ang bata pa, nawala na bakit? Kasi na-depress. Ngayon, alamin natin, ano ba yung causes ng depression ng isang kabataan? Bakit siya humantong sa ganon? Baka kulang pala siya ng family support, or kulang pala siya ng guidance, or maaring palang walang umaalalay sa kayo. Lalo pa siyang dinadown kasi yung mga ganong cases na
stress na yung bata kasi hindi siya magaling sa paaralan. Yung mga parents naman, ay wala ka talaga anak kahihinatnan, alam ko na yan, manang-mana ka talaga sa mga ganyan. So, lalong nadidepress po ang ating mga kabataan. Sa mga kabataan naman na kung sakali nakakaranas po kayo ng ganyang mga negative things, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Para sa parang tawag nito, sinakluban ka na ng buong sanlibutan. Ang Grabe. Panginoon hindi po mag-give up sa inyo. Tandaan niyo po. And ako ko, experience ko rin yan. May estudyante po kasi ako medyo may mental problem pero hindi po ako nag-give up. And then, pupunta na po siya ng Australia. Nagkaroon po siya ng pag-asa. Kasi po kung everybody gives up, wala Wala na na. pong susuporta. So, they will just end their life. Yun po ang nagiging problema sa ating mga kabataan. So, kailangan po nating suportahan ang ating mga kabataan. Since we don't have enough time, Sister Sha, punta na po tayo sa ating last question. Pero tama yung sabi ni Sister Sha sa number 4 na hindi nyo po ba alam kapag ginagamit nyo po ng maling paggamit ang yung physicals na ito po yung pagnanakaw sa ating Panginoon. Kasi nga po, itong ating kalakasan ay kanyang binigay sa atin bilang regalo o tayo ay katiwala. Pag sinabing katiwala, sisingilin to Sister Sha sa atin no? Kaya dapat bawal nakawin. Ibig sabihin ng pagnakaw, ginagamit natin to sa maling paraan. Kaya mga kabataan, kung kayo ay nagwe-waste ng inyong time, inyong physical strength sa walang kabuluhan, kayo po ay nagkakasala sa ating Panginoon. Akala nyo parang okay lang yan, bata pa ako, malakas pa ako, hindi po, kayo po ay nagkakasala sa ating Panginoon kasi hindi po natin ito pag-aari. Okay? Totoo. Punta po tayo sa last question. Sabi daw po dito, what will our youth do to safeguard their health? So, bago sagutin to ni Sister Sha, Brother Don, pwede po bang paki-flash ng ating mga talata? Makikita po sa 3 John 1 verse 2. 3 John 1 verse 2. Pwede po natin i-flash ang Tagalog. 3 John 1 verse 2. Po? English ba? Tagalog. Gusto ko magbasa. Ayan. So, sa 3 John 1:2, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ayan, kapag pumalusog ang ating pangangatawan, ang Our ating soul and mind, yan po ay isa ring kaginhawaan. Masarap kayo, Sister Sha, na peaceful tayong natutulog sa gabi, na tamang oras at pagising ay tama rin ang ating mga decision making. Okay. Isa pa pong talata, Brother Don, sa Proverbs. Kawikaan po ba ito sa Tagalog? Proverbs 16 verse 24. Ayan po, Proverbs 16 verse 24. Ang sabi po dito ay, mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Ayan, dapat pala ang ating mga words Sweet. din, Oo. like parang sweet as honey. Yan. Sino po ba nakatikim na ng totoong pulot? Napakasarap niyan, Sister Sha. Nakatikim ako niya sa San Pablo. Iba Oo. ang lasa sa mga nabibili natin sa market. Nawa ang ating pananalita ay maging parang sweet as honey, para naman nakaka-encourage tayo sa mga kaluluwang pagal na Mahina. pagal. Yes, Oo. Sister Sha. Yung mga katuwang pagod na Yeah, pagod na, stress na. So, pagod dapat- ka na at lahat. Tapos pagdating mo sa church, puro negative. Yun sabi nga namin kahapon na when it comes to form of abuse kasi talaga, hindi lang talaga sa words, but then physical as well. So, makita rin naman natin na we have to support talaga na kung saan, para mas maging strong sila, maging yung paninindigan nila yung maayos, kailangan din talaga ng social support, no? At lalo yung mga words natin. Kasi kahit gaano ka man ka-healthy, kapag lagi mo naririnig negative, di ba? So, kahit healthy ka pa sa kalusugan mo, pero puro negative ang naririnig mo, later on, you will also feel that kind of negativity in our life. Sabi nga po, paano daw na ang ating mga kabataan ay magkakaroon ng safeguard? Siyempre po, hindi po kayo bibili sa tindahan para lang magkaroon ng safeguard, di ba, Mami Ruth? Ayan, hindi po, sa shoutout pala, Mami Ruth. Sabi nga po sa atin na kung saan, if we lack of wisdom, we ask. Kasi kailangan natin ng karunungan mula sa Panginoon. Sabi nga din ng lesson natin nung ating quarter, kahapon, napakaganda nung lesson It's about redeeming the time. So we have to be wise. Paano ba tayo magiging wise? Because the days are evil. Yes. Diba? So if we are not wise in these days where evil, talaga yung paggawa ng kasamaan sa kalusugan, lahat ay nasa paligid na natin. So we have to be wise and we have to be fast as well. How to safeguard yung ating pong
physical, mental, and spiritual, and emotional, and social na kalagayan. The whole aspects of life must be in safeguard. Ano po, sabi nga po sa Jeremiah 17:4, kung meron din po, ayan, kung wala naman, sabi po rito, heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. So, flash daw ni brother doon, Jeremiah. Jeremiah 17:14, ano po? Shout out sa nag-iisa naming napakasipag na direktor, Ayan, maraming salamat, Brother Don. Jeremiah 17:14, ayan. 17:40. Opo, tama. Ayan, sabi, yung pagalingin ako, o Panginoon, at gagaling ako. So, we have to pray. If we are sick right now, di ba, I'm sure talagang nagamit na natin itong katawan sa mamaling pamamaraan, sa pagkain, sa paglalaro ng mga online games, whatever we put in our minds, sa pagmaling tulog, sobra yung pag-abuse ng time sa ating mga sarili. Kahit po yung mga pananakit ng sarili, no? Yung mga gustong magpakamatay, nag-self-inflict, ano po, ito po ay isang malaking kasalanan. Sabi po sa atin, no, if we are sick, either any form po ng aspect ng ating buhay ay, sabi nga, no, iyong pagalingin ako, o Panginoon, at gagaling ako. Iyong ililigtas ako at maliligtas ako. Imagine, no, we claim it. When we pray, we claim about the salvation of God sapagkat ikaw ang aking kapurihan. So, bilang mga kabataan, kailangan pala kung we need the guidance of the Lord para maggamit tayo talaga to the fullest of the ministry, na tayo po kahit po mga negative na nasa paligid natin, we can stand sa tamang paninindigan kasi alam po natin that we are healthy, na hindi lang tayo basta-basta na persuade sa mga desisyon ng ating buhay. Sabi na po na kung saan, ito po Brother Don, no? Na kung saan ay pwede po nating mabasa sa aklat po ng 3 John 1:2. Yan, 3 John 1:2. O, yan yung kanina. Ulitin ni Oo nga Sister po, Cha. sige, basahin ko na lang po para mabasa ko na rin. Na kung saan, di ba, na kung saan, ito po ay panalangin, di ba, sa yung binasan po nga kanina. Ito ay panalangin para sa ating pong mga kalusugan. And not only the young people should pray for them, as parents, as leaders of the church, o sa ating pong mga kapitbahay na nais natin silang gumaling, ipanalangin natin sila. At sila din naman ay gagaling, at sila rin po ay magagamit. Lalo po tayo, no, na parang, kaya po yung ibang may mga karamdaman, ang pray po talaga nila ganito, Lord, kung ako po'y gagamitin mo pa sa ministry, di ba? Pahabain. Ako po'y pahabain mo pang aking buhay. Di ba, Brother Sam, no? Kaya Kung pagalingin sa karamdaman. Oo, na ako'y pagalingin sa karamdaman at Panginoon, ako ay maglilingkod. And yet, kahit naman ang mga hari noon, kahit even King Hezekiah, he prayed for, extended of his life. Sino ba namang alam mong mamamatay ka na, di ba? May taning ng buhay mo. Ipag may taning ng buhay mo, gusto mo talaga si Sir ay pahabain. Sa paano mapapa-safeguard ng mga kabataan na kanakalusugan, ingatan po natin, di ba? Lagi po nating isipin na ang pag-iingat ng ating katawan, na ibigin din natin, di ba? Kung gaano natin iniibig ang ating mamagoy, ating kapwa, ang ating Diyos, ay ganoon din dapat nating ibigin ang ating sarili. Kasi mahirap pong magkasakit. Mahirap, may migraine ako, may vertigo, natanggal ang ngipin, ang sakit ng ngipin ng pagsalita. Hindi ka mapag-perform, hindi ka mapag-function. Di ba? May research, defense, hindi mo ma-defense kasi basta pakaramdam mo, totoo naman eh. Di ba? Para kang bangag. Alam niyo po, one time, nag-spray ako nung gamot yung sa throat. Tapos sa labas kami, wala po talaga ako sa wisyo. Sabi nung aking anak ko, mabangag ka ba? Lutang. Lutang. Para ka talaga naka-drugs. Yung parang hindi mo yung drugs po na yung hallucination, kakaiba eh. Talagang wala po ako talaga sarili because of that medicine. Na pang spray lang yun ha. So yung effects sa akin. So paano pa kami sakit tayo, di ba? Sa tansyan mo, tatanungin ka, ano bang sagot dito, Sister Ye? Baka makapalo ka pa ng anak. Hindi mo ako tinatanong sa mga pangaramdam mo. Hindi ka mapag-isip, di ba? Tapos ang sabi mo na lang, sama po kasi ng pakaramdam ko, kaya ako nagawa yan. May ganun po yung our emotion natin, the extreme emotion, ay nangyayari talaga pag sa maling pangangalaga na ating pangat. So, they have to they have to love themselves, they have to appreciate, and they have to obey God's commandments, of course, the health laws, at sabi nga, we pray, di ba? We ask God's wisdom para po mapangalagaan natin ang ating pangat. Hindi lang po mga kabataan, ang mga magulang upang humaba pa po ang inyong mga buhay.
Okay, amen. So before po tayo mag-closing prayer, binabati ko po ang mga nandito sa church, si Kuya Sam, si Ate Bot, si Ate Lisa. And then, wag po kayo mawawala kasi may special guest po tayo sa ating pong next segment. Sa ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, kasama po natin si Brother Benny Filomeno. At hello po sa kanyang may bahay, si Ate Neng. So kayo po ay umantabay, wag po kayong aalis kasi napakaganda po ng ating programa. So pwede po kayong mag-comment and then mag-question po live. And then i-announce ko rin po, starting na po next week, may panibago po tayong 2 programa. So wag po kayong aalis next week ng 11 a.m. to 11:30. Ito po yung 30 minutes. Kami po ay tatalakay about sa Pathfinder. Ang aking asawa, si Brother Fernando V. Camacho Jr., ang mangunguna po rito. And then after that, ito na po, may isa pa. 11:30 to 12, meron po tayong gabay sa kusina. So wala pa May tayong magluluto ba official niyan? na title. Yes, ito po ay may mga cooking segments tayo na kung saan ituturo po namin kung paano tayo magluto ng economical at the same time ay mga malulusog naman sa ating katawan. Kasi di ba Sister Sha, alam natin ngayon na mahal ang bilihin. Ang mahal din ang mga carrots, ha? Yes, kaya paano mga pang salad tayo mahal. magluluto ng mga healthful food na kung saan ay low cost naman at hindi naman enough yung ating budget. Oo. Yan po, kaya antabayanan nyo po, wag po kayong mawawala sa susunod po na linggo. And then, kung may pabati ka pa, Sister Sha, bago tayo Ayan, baka meron po tayo sa ating pong Sa live, mga okay. live, ng mga friends. May mga friends ba tayo dyan? Ayan, friends and countrymen. Ayan, so tayo po yan. Si Sister Danette pala, my bestie. Ayan, so good afternoon sa iyo, best friend. Kita rin naman namin, sobrang laki nga mga kapatid. O, kitang-kita. Nakita namin. Kung mata namin. Ayan. Yung makita, Brother May, John. ayan, Sister May po. Yan, si Hindi Sir na May mabasa. Ballesteros, maraming salamat po sa pag-antabay. Ayan, si Sir May, palakas ka lang at na-miss ka na rin namin, no? Drop by ka. And then si Brother Ray. Hindi namin makita, Brother. Promise. Promise po, hindi namin makita. Ayan. Pasensya po, siguro tumatanda na tagatoy Oo, kapatid. hindi ako nagsalamin ngayon eh. Ayan, Ayan. si Sister. Lu Dao Dao. Ayan. Chicken's feet na lang. Oh, may collagen Chicken yan. feet na lang, Maraming collagen daw Favorite kasi ni yan Mami, eh. yes. Kaya si Mami maganda pa rin. Alagang Yes. chicken feet. Di ba? Alagang Si Brother Bong, collagen. magandang hapon po sa inyo. Okay, good afternoon, brother. Salamat po sa pag-antabay. Sino Ayan. pa? Sister Amber. Aba, Ayan. Shout out, hindi siya Amber. nagalit sa'yo, ma'am. Hindi naman. Friend kami ng anak ko Tsaka si ngayon. Kirma. Kiyako. Ayan, Ayan. Kiyos Cute po, naman. Mike. Okay, May thank Molina. Ayan. Good PM watching from Hale, Saudi Arabia. Ayan, ako sister, maraming salamat from Saudi with love. Kami na mga bato from Philippines with love to you. Ayan, ingat po kayo dyan. Meron pa po ba? Kung wala na, ayan, maraming Okay. salamat po sa lahat, sa mga nagantabay, nakinig at nawa po ay ayan. Pwede kayo rin po magbumati sa inyong mga mahal sa buhay, Sister May. Tapos pwede niyo po i-chat dyan na parang pa-greet naman po, pa-shoutout po ang aking mga kamag-anak para po ma-share din niyo ang link sa kanila and they will be happy also to hear their names na nababati po natin sa live. Ano po? Okay, so thank you very much, Sister Sha. So para po sa ating pagtatapos, sama-sama po tayong pumikit sa ating pong panalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon, sa kabila ng masungit na panahon, ang iyong paggabay ay patuloy niyo pong ipinagkaloob sa amin upang mairaos po ang aming programa. Nawa, Panginoon, maging safe po ang bawat isa, lalong-lalo na po ang aming mga taga-subaybay, ang mga nakikinig, ang aming pamilya, ang aming mga church members. Nawa, gabayan ang mga kabataan upang magamit po ang kanilang physical powers po sa paglilingkod at pagtatapos po na inyong gawain. Patawarin kami, Panginoon, kung sa inyo po kami ng sumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito lang po ang aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis